Ayan, kinakabahan po ako. Dapat kinakabahan talaga tayo. Ah, Na-excited. Bagamat ang ating butihing pastor ating senior pastor ay nasa mission ngayon sa Pilipinas, ay binigyan po tayo ng pagkakataon. Isa sa mga pinili ng ating pastor na magsalita po, as a word of encouragement po sa bawat isa po sa atin. Amen. Hindi po tayo yung may magsasalita dito, kailangan pastor yung magsasalita. hindi po ganoon. Hindi po after tayo sa title, sa position, lahat po tayo pwedeng gamitin ng Panginoon. Amen. Amen. Kaya po dapat lagi po tayong ready. Nung nakaraan po, nagulat po ako kasi ako talagang worship leader po talaga. And dahil po sa urgent po na matter sa trabaho po ni Kuya Jojo. So next excited po talaga ako sa turo ni Kuya Jojo eh. Ngayon sabi ko, I know na may reason po ang Panginoon sa oras po na ito. Amen? Amen? So kanina po tinanong ko po kung sino yung mga may ka-date. nung Hearts Day. So I know na lahat po tayo ay wala. Ayan, sino po yung mga naka-receive ng flowers? Parang yung Biyernes family, may na-receive na flower yung ang kanyang baby. Ayan, na natutulog ngayon. So ngayon po, kinakabahan talaga ako ngayon, pero let us all pray muna sa hapon na ito. Panginoon, marami pong salamat sa hapon na ito, Father God. Thank you, Lord, for this great opportunity, Lord God, na makapakinig, Panginoon, ng inyong salita, Panginoon, na patuloy na maging fresh ito, Panginoon, sa amin, Lord God, ang mensaheng ito, Lord God, at patuloy na i-open niyo po ang aming mga spiritual eyes, spiritual ears, spiritual hearts, Lord God, upang madama namin, Panginoon, ang inyong mensahe, Panginoon, at patuloy na maranasan ang inyong presensya, Father God, through your word, Father God. And Lord, gamitin niyo po ang inyong lingkod. Nawa, Panginoon, ikaw lamang ang makita po sa akin, Panginoon, at mag-reveal ka through me, Father God, through this word, Father God, na na-prepare ko po, Panginoon. Lord, marami pong salamat sa anointing, Lord God, at sa wisdom, Father. In the name of Jesus, we pray. Lahat ay magsabi ng Amen. Ayan. So ngayon po, ang title po ang series po natin this whole month is about selflessness. So marami na po tayo natutunan about sa pagiging selfless. Amen? Selfless pa rin po ba tayo? Selfish pa rin? Baka hanggang matatapos na lang yung buwan, selfish pa rin po tayo, ha? Baka hindi po natin napapractice yung pagiging selflessness. Yung pagiging selfless. Amen? Na-practice nyo po ba yung pagiging selfless natin sa mga katrabaho natin? Baka, dahil kailangan ng tulong nun, pinabayaan mo lang, bahala ka dyan. Baka ganun, ha? Baka may mga thinking na ganun. Naku, hindi man ako tinulungan itong nakaraan. Baka ganun po yung nakikitang spirito sa atin, amen? Dapat po hindi. Dapat makita po sa atin yung selflessness, amen? Kahit sa trabaho, kahit sa mga kapamilya natin, sa school, amen? So, ayan. Ayan, hallelujah. Ngayon po ay patuloy nating tingnan kung ano yung pinakabinigay po sa aking topic ng ating pastor. Ayan. Selflessness in action. Ayan, pasensya na. Hindi na kaano sa PowerPoint dyan. Ayan, biglang nawala sa cloud. Selflessness in action. Sabi nga daw, faith without work is dead. Patay daw po. Makita po sa atin dapat hindi po tayo puro words. Kaya nga yung mga asawa natin, hindi lang puro I love you yan. Amen? Hindi lang puro I love you. I care for you. I need you. I like you. Mga ganon. Hindi ganon. Kailangan po maparamdam din natin. Amen? Through action. Yun yung pag-ibig. Amen? Yun yung pag-ibig. Ganon po yung ginawa ng Panginoon sa atin. Amen? Through His action. Bumaba siya dito sa lupa upang maligtas ka, ikaw at ako. And that's what we call selfless in action. Namatay po siya para sa iyo at para sa akin. Amen?
So, next, ito po yung pinakamagiging title ko po. Sa, yan. Ngayon na naman, wala na naman. Sabi ko na eh. hindi na check ng ating. Ayan, so kanina ganyan din nakita ko, kasi nagpa-practice, inopen ko sa PPT kanina. So pasensya na po sa naging labas po nito, pero maganda po siya labas dun sa online. Kaya yung online na mag-adjust po yun nandito sa on-site. Maganda naman po yung labas ng online. So pay it forward. So, alam ko, nababasa nyo naman po siya. Abstract lang yung style. Pay it forward. Amen. Ano po bang ibig sabihin ng pay it forward? Yan, intro na tayo, mga kapatid. Sabi po dun sa pay it forward, pakibasa nga po ng mabilis na mabilis. Pay it forward is an for describing, repaying it to others instead of the one who did the good deed to him. So parang tongue twister yun. So yun, pay it forward. Sino pa ba nakapanood ng pay it forward na movie? I know marami po nakapanood niyan. Marami nga si Kainet. So ayoko na lang i-spoil. Gusto ko talaga mapanood ninyo to. Pero ito na nga dahil matanda na po tong movie na to. Matanda na rin po yung bidang bata. Ngayon, ayan, sabi po dun sa movie, nagkaroon po ng isang, sa school po, nagkaroon po ng assignment ang teacher sa mga estudyante niya. And ano po yung naging assignment niya? Sige po, pakibasa nga. Ayan, wait. Ayan mo, babalik natin niya mamaya. Dun sa picture. Ayan, sa picture. Babalikan natin yan. Ayan. Ito po yung ating assignment. Sabi po doon, think of to change our world and put it into action. Yun po yung challenge. Grabe naman yun. 11-year-old na bata, tapos yun agad ang ating assignment. Parang yung assignment lang natin dati, mga lang, di ba? O manap kayo ng bulaklak diyan, tapos ipitasin niyo, idikit niyo dun sa libro. Di ba? Parang mga ganun lang yung assignment dati. Pero dito, sinabi dito, think of an idea to change our world and put it into action. Grabe yung naging challenge dun sa batang yun. Amen. Grabe, nag-isip agad yung bata, sabi niya. Siguro tayo, ano kayang naisip natin? Jemar, ano ba yung maiisip mo dyan? Ay, marami. To change our world and put it into action. Amen? So, ito po, iano natin, balik tayo dun sa golden rule, mga kapatid. Ayan, yung golden rule na. Sabi po doon, Matthew 7:12, therefore, whatever you want men to do to you, do also to them, for this is the law and the prophets. Kung ano yung gusto mong makuha mo, ma-receive mo sa ibang tao, dapat ganun din yung pakita mo. Kung mabuti din yung papasok sa'yo. Parang yung what you sow is what you reap, di ba? Naniwala po ba kayo doon? Kung ano yung tinanim mo, yun ang aanihin mo. Di ba? Hallelujah. Amen. So, yun mga kapatid. Ito yung golden rule na sinasabi. Kung ano yung gusto mong ma-receive mo, dapat yun din ipakita mo. Amen? So, tingnan mo yung katabi mo. Ano ba yung gusto mong i-receive sa kanya? Yun din ipakita mo. Parang sa yung respect. Di ba yung respect? Gusto mong sabi nga daw, ang respect, hindi yan dinidemand. Ini-earn yan. Di ba? Ganun yun. Parang vice versa, mga kapatid. Yan po yung golden rule. And, ayan, next. Next na tayo. Ayan, sabi po dun sa Galatians 6:9-10. Ayan. And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith. Sino ba yung mga household of faith? Tayo po yun. Kaya gawan mo na mabuti yung katabi mo. Ay, kanina gusto nyo ma-receive. Ano bang gusto mo ma-receive? Siyempre dapat ito yung pinaka doon, wag po tayong manghinawa, wag po tayong magpagal. Amen? Sa paggawa ng mabuti, mga kapatid, dahil in due season, sa tamang panahon, marireceive mo yan. Yung reward ng galing sa Panginoon.
Wag po tayo yung parang nagbibigay tayo tapos magi-expect tayong in return. Laging may return, may ROI lagi, return of investment. Yung parang nag-invest na ako sa iyo eh. Dapat meron ka nang ibalik. Parang yung iba, alam mo yung thinking ng mga Pilipino, yung nagtumulong sa iyo, tapos nag-expect sa iyo na na ibalik mo 'yan kasi hindi ka makakapunta ng Korea nang hindi ako tumulong sa iyo. May mga ganyan, mga kapatid. Tanggalin natin yung mindset na ganyan, mga kapatid, lalo na tayo, mga Pilipino, na invest tayo ng invest. Mas maganda yung nag-i-invest ka na na magiging maganda yung future nung tinutulungan mo. Amen? That's the kind of mindset na sinasabi po dito as we pay it forward, mga kapatid. Amen? Amen? Baka dito po. Hindi naman. So, next. Yan. Ayan, ano po yung nakikita nyo sa pictures? Ayan, may charity, may ayuda. Ayan, may mga ayun sa tumutulong sa mga elders. Nagawa po ba natin yan? Nagagawa po ba natin yan, mga kapatid? Amen? Dapat makita po sa atin yan. Ako, sa totoo lang yan yung dream namin ng aking asawa. Kung kami magiging sobrang yaman. Alam mo yun, yung gusto namin yung may nakikita kasi kami. Alam mo yun, pag Kristiyano ka, yung compassion dun sa pulubi. Diba? Sa totoo lang, mga kapatid, ngayon, nakakadurog man ng puso yung mga tao na tinutulungan, ngayon dahil nasa social media, na tayo, world. Yung tumutulong sila, pero ang nangyayari, pinagkakakitaan nila, yung tinutulungan nila. I know, ayun. I know na gusto nating magtumulong. Kasi yung views na yun nakakatulong din sa atin. Parang alam mo yun, give and take, ang nangyari, win-win pa rin. Pero yung gusto ng Panginoon na may pakita po sa atin, yung genuineness, alam mo yun, yung puso na talagang authentic yung puso mo ng pagtulong. Nandun yung talagang totoo ka, na talagang tinulungan mo siya, hindi mo siya ginagamit. Marami pong ganun na manggagamit. parang may ganun no? Di ba, mga kapatid? Kaya po dapat makita po sa atin yung puso na talagang handang tumulong. Amen? Kung meron man po tayong nakikita na mga kapatid na kailangan po ng tulong. Naalala ko po si Bro Carl, yung kanyang testimony noon. Even si Bro Jemar noon. Di ba lahat po tayo, na pumunta tayo dito sa Korea, bago tayo pumunta dito sa Korea, sobrang walang-wala tayo. Pero nung nagkasakit yung mama ni Bro Carl noon, walang-wala siya. Gustong-gusto niyang tumulong. Alam mo yung puso ng gustong tumulong, alam mo yung na-appreciate niya ng Panginoon. And in due season, sabi nga, huwag ka tayong mapagod sa pagtulong. Ano nangyari? Nag-harvest siya ngayon. Di ba? Yun yung testimony niya last week. Di ba? Nag-harvest siya ngayon. Nadala niya pa yung asawa niya dito. Nagkaroon pa ng chaperone. Di ba? Mga kapatid, kung tayo patuloy na nagtatanim, lagi po yan. Hindi po yan nagtanim ka ngayon, wala kang aanihin, hindi po ganoon. Kung may bagyo siguro maano yun. Pero hindi. Lahat po nagtatanim, sigurado yan. May aanihin yan. Wag lang po tayong mainip. Amen? Hindi pa man ngayon yan, in due time, mga kapatid. Darating at darating yan. Amen? Next slide. Hallelujah. May natututunan po ba tayo? Amen. Hallelujah. Ayan. So, next slide po, mga kapatid. Ayan. Naalala ko yung yan, balik tayo yan. Yan sinabi ko. Naalala ko yung movie. Ayan. Pay it forward. Ito po yung bata. Ayan po, ako yan, nung bata ako. O, di ba? Kamukha ko po, di ba? Patayin daw yung ilaw. Hindi, maliwanag lang siya dyan. So, kidding aside, mga kapatid, just lang po tayo ng konti kasi wag tayo masyado. Ayan, pay it forward. Ito po yung movie.
Ito yung naging, ano yung sinabi po nung assignment? Think of an idea to change the world and put it into action. Ito po yung naging strategy niya. Hindi po to networking. Na pag ano po, naka-invite ka ng isa, may isa dyan, oh, may 50% ka dyan. Oh, si 50%. Power! Hindi po ganon, mga kapatid. Open-minded ka, kape tayo, malapit lang dito, sa Sidyang lang. So, ito po, sabi po, yung drawing, me, ayan siya, yung me. Sabi niya po dito, I will help this person, I will help this person, I will help this person. Then the person under me, under me, will help 3 other person again. 3 more person. Ganun po, nagmumultiply. Sa spirituality po, isasabihin ko po yan mamaya sa atin, mamayang pinakita ko lang po to. Amen? So mamaya po may explain natin kung bakit. Ganyan po yung naging strategy niya. Amen? Sasagot niya sa ating next. Sabi po dito, no act of kindness, no matter how small, is ever wasted. Sabi mo yan sa katabi mo. Is ever wasted. Hindi po yan nasasayang. Amen? Last 2023 po, naranasan po namin ang kabutihan ng Panginoon talaga sa amin. Yung kabutihan na ginamit po niya yung mga taong nasa paligid po namin. Hindi ko po maisa-isa po yung mga kapatid po natin na ito. Pero super thankful po kami. Dahil hanggang ngayon, 2025 na, 2 years na kami dito sa CFICC. Grabe po talaga kabuti ang Panginoon. Doon lang namin naranasan na walang-wala na kami. Tapos parang yung may pride pa rin na dapat ganito, hindi tayo dapat humingi ng tulong, ganyan. Kasi hindi kami ganun eh, yung parang ang hirap humingi ng tulong. Lalo na kayo, kailangan nyo rin ng tulong, parang ganun. Yung hihingan mo ng tulong, kailangan din naman ng tulong, mayroon ding needs. Pero grabe yung Lord, no? May kapitbahay kami na nagbibigay ng food. 'Di ba? Tapos may nagpatira sa amin yung ating butihing pastor, pinatira kami ng 1 week sa bahay. Konting abot ng pagkain, sobrang grabe na yung appreciation namin talaga. Nung nagkasakit si Sela, 2nd month pa lang niya, 2 months pa lang siya, na COVID na siya. Pero grabe, buti na lang, may nanay kami dito, si Samonim J, na kahit pa paano, talagang tinulungan kami, paano namin maalagaan ng maayos. Kasi first time parent kami, 2 months pa lang yung bata. Tapos nung malaman pa namin na mayroong something kay Len na kailangang operahan, makikita mo yung balanse ng namin, 630 won. Saan kami dadatnan nito? 2 million yung yung operasyon. Pero dahil sa kindness ng mga hindi namin kilalang mga tao na hindi namin expect na tutulong, magsisend online. Hindi naman after sila doon eh. Kasi gulat ako, nag-post siya. Hindi kasi kami after sa yung pinost namin yung laman, yung ATM mismo. Tapos bigla na may nag-send. Wow, glory to God. Ginamit din po ang church na ito. Palakpakan natin ng Lord. Come on, church. Lahat po ng ininvest natin sa ating mga kapatid. Sa mga hindi natin kilala, mga strangers man sa atin. Hindi po yan nawawala ng kabuluhan. It will never be wasted. Tama ba English ko? Amen, di ba? Palapakan natin ang Lord. Hallelujah. Next. Ayan. Anong oras na? Ayan, ano pa lang tayo? Nasa 10 minutes. Meron pa tayong 3 hours. Ayan. Yan yung challenge. Ayan. Ano yung challenge? How can we pay it forward? I know the Lord, sabi kanina yung bungad pa lang natin, the Lord paid the price. He paid the price already. Ano po ang challenge sa atin ng Panginoon? Hindi po natin may babalik yan.
Hindi po natin masusuklan yung ginawa ng Panginoon. Lahat po nagsasabi, kaya natin gawin yung maraming every mahal na araw, maraming nagpipilitensya, nagpa-fasting, ganyan, gumagawa ng mabuti, para may pakita natin, kaya nating ibalik sa Panginoon yung ginawa sa atin ng Panginoon. Hindi po natin magagawa po yun. Ang challenge po sa atin ng Panginoon, we must pay it forward. Next. How? Number 1. Ito po yung excited tayo. Ayan. Kanina inayos ko yan sa laptop ko, bro. Ayan. Love. L-O-V. Ayan. Under. Ayan. Pasensya na kayo sa on-site. Online talaga tayo maayos dyan. Ayan, maintindihan nila. Sabi po doon, we love Him because He first loved us. If someone says, I love God and hates his brother, he is a liar. Sabi mo sa katabi mo, sinungaling ka ba? I love you, kapatid. Sabi mo, I love you, kapatid. Come on! Yakapin mo kung pwedeng yakapin. I-kiss kung sino i-kiss nyo na asawa nyo. I love you. Sabi ng asawa ko, you're a liar. Hindi, you're lawyer. Ayan. With action daw. Love with action. Sabi niya. Tama naman yun. For he who does not love his brother, whom he has seen, how can he love God, whom he has not seen? Mahal nga natin ang Diyos, hindi naman natin nakita. We say, I love you, Jesus. Sige nga, I love you, Lord. Pero hindi mo mahal yung katabi mo. Hindi mo mahal yung kaaway mo. Hindi mo mahal yung katrabaho mo. Diba? Sabi nga ni Lord, love your neighbor. Diba? Even the stranger. Di naman ginawa ng Samaritan. He paid it forward. Blessed siya. Nakita niya yung nakalumpasay dyan na tao na hindi naman niya kilala. Maraming dumaan. Levite pa yan, pare. Dumaan. Mga anak ng Diyos. mga naglilingkod sa Lord. Nang pinabayaan lang nila. Pero nung dumaan yung Good Samaritan, walang atubili. Agad-agad. Tinulungan niya. Diba? Wow. Sabi doon, for he who does not love his brother on whom he has seen, how can he love God whom he has not seen? And this commandment we have from him, that he who loves God must love his brother also. How can we pay it forward? Love your brother. Sabi mo sa katabi mo ulit, I love you, kapatid. With the love of the Lord. Amen? Ayan. I love you, kapatid. We love you. We love you. Yung mga kapatid natin dyan, with God's love. Amen? Tunay talaga tayo nagmamahal sa Panginoon. Huwag puro tayo dada. Huwag puro sa bibig, huwag puro nguso. Amen? Dapat laging nasa gawa. Amen? Laging nasa action. Amen? Let's proceed. Amen? Proceed tayo sa next na verse. Ano po yung second verse? Ano po yung nabasa natin dito? Jesus stated, I say to you, love your enemies. Ngayon po, challenge ko po sa inyo pagkatapos po nito. Kung meron po kayong kaaway ngayon, asawa mo, parang madalas yung asawa. Parang dinadala yung dito, no? Yung kaibigan mo, kapamilya mo, katrabaho mo. O kung meron man kayong meron nang babash sa inyo sa social media, yung mga sikat ditong social media content creator, may basher na agad. Show them love. Amen? Show them love by pwede tayo mag-share ng verse. Pwede tayo mag-share. Diba? Si Lord po ang kikilos dyan. Kung pinapakita po natin that you love your enemies, you bless those who curse you. Alam mo yung mumurahin ka ng sadyang name mo, alam mo, gugulat ka pa eh. Wala naman akong ginagawang
Pero pwedeng sabihin na, mahal kita, mahal kita. Kala nila, minumura mo rin. Pwede mo yung gawin. I love you. Sadyang ni... Diba, minsan ginaganyan pa natin pa, ay, nabobola yung mga yan. Nalambot ng konti yan, ginaganyan nyo. Totoo. Tapos yayakap-yakapin nyo. Ako, madalas ganyan. Pag nagagalit yung aking mga amo, ang dami ko na naging amo, ganun lang. At minsan, pag chabi-chabi pa yung amo ko, hinahawakan ko pa yung tiyan niya. Kensa na. I will do my best. Paano ngayon yung I will do my best? I'll say sa'yo. Diba? I'll say sa'yo. Diba? Do good to those who hate you. Sino mga may haters dito? Diba? Ngayon, marami punong-puno ngayon sa social media ng hate, ng bashing. Lalo na ngayon, darating ang eleksyon, ang halalan. Grabe, Lord, kailangan natin ng panalangin, lalo na sa ating bansa. Marami nagsasabi, ayoko na lang umuwi. Gusto na uwi na, ay, hindi na lang kami uwi. Ganyan ang nangyayari. Toxic sa Pilipinas. Puro hatred, alam mo yon, hilahan pababa. This one, kailangan po natin. Yung challenge sa atin, paano tayo magpe-pay it forward? Isa yan, panalangin. Amen? Panalangin po talaga. Amen? Sabi po dito, and pray for those who spitefully use you and persecute you, that you may be sons of your Father in heaven, for He makes His sun rise on the evil and the good, and sends rain on the just and on the unjust. Hallelujah. Love. Let's spread love. How to pay it forward? How can we pay it forward? Show love. Amen? Show love to everyone. Hindi lang po sa kamahal-mahal. Hindi lang po dun sa karapat-dapat mahalin. Kahit po dun sa hindi kamahal-mahal at hindi karapat-dapat. Tayo nga na makasalanan. Tayo nga na walang kwenta. Tayo nga na talagang basura. Ang daming nagagawang kasalanan. Pinili ng Diyos para iligtas. Hindi mo deserve. But because of the grace of the Lord. Because of His love. His unconditional love. He saved you. Minahal ka pa rin niya. Kaaway tayo. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos Ama, for God so loved the world that He gave His only Son. Namatay siya sa krus. Pinakita niya yung pag-ibig niya sa atin. And that's how the Lord, we want us, mga kapatid, to spread the love na naparana sa atin ng Panginoon. Amen? Hallelujah, Jesus. Ayon. Hallelujah. Ayan, nakakatuwa ang Panginoon. Amen. Palapakan natin ang Lord sa oras na ito. Sabihin mo sa Lord, I love you, Lord. And I will love my neighbor. Amen. So, next, ano po yung sunod? Ayan. Reconciliation pala. Isa pala yan sa magandang gustong ipakita sa atin ng Panginoon. To pay it forward. Ano po yung sinabi po sa 2 Corinthians 5:18-20? Now all things are of God, who has reconciled us to Himself through Jesus Christ and has given us the ministry of reconciliation. Wow! Ano ba yung spirit of reconciliation? Dito makikita po yung spirit of forgiveness. Kukonek ko po dun sa love. Kapag tayo nagmamahal, marunong po tayong magpatawad. Amen? Yun yung sinabi natin, magmahal ka ng kaaway mo. Mahalin mo ang kaaway mo. Amen? Alam mo yung mayroon akong napanood na isang, hindi ko alam kung ano, true story. Nakalagay, ang story na yon, namatay yung, pinatay, minorder yung kapatid niya. Ayun, alam mo yung pinatay yung kapatid niya,
Tapos, sa kalaunan ng story, mga kapatid, hindi. Naalala ko na, yung story ng Forge. Yun na lang pala, yun na lang. The story of Forge. Sino nanonood na ng Forge? The Forge. Hindi Purge, ha? Forge. Sino yung nagpuyat dito? Ay, si Thea kasi natulog na eh. Nakatulog na. Sino mga kasama ko nanonood nun? Si Kuya Jaren lang, no? Tsaka si Andrew. Ayan. So anong story nun? Yung una din tsaka yung pangalawa, parehas ng ayun nga pas, yung isa rin, yung isang napanood nating isa, anong pangalan nun? Kalimutan na yun. Ano yung story nung una? Ano? Oh, yan. Sige, dami yung ano eh. Yan, dapat pinag-aaralan. Alam mo yung yung time na yun mga kapatid. Naalala ko yung story na hindi ko alam kung specific yung story na yun. Alam mo yung pinatay yung isang mahal mo sa buhay. Tapos kasama mong naglilingkod afterwards sa ministry. Grabe, no? Murderer ng kapatid ko, I choose to forgive him. Tapos kasama mo ngayon sa ministry. Grabe. Unconditional yung love na meron yung alam mo yun, ako magagalit ako noon, mga kapatid. Galit na galit ako. Yun ang unang natin, galit na galit tayo. Kasi magulang mo o kapatid mo, kadugo mo, pinatay. Magagalit ka talaga. Nandun yung unang anger agad yung reaction mo. Pero dahil sa pag-ibig ng Lord, naintindihan po nung tao na yun. And He choose to forgive. At anong nangyari? Pinatanggap pa niya sa Lord. Dinala niya pa sa Lord. At nakasama pa niya sa ministry. Wow! Ang ganda nun. Sarap sa pakiramdam nun. You win soul for the Lord. Nawalan man ikaw ng mahal sa buhay, but nagkaroon ng reason. Nagkaroon ng purpose yung pagkamatay na yun. Nung mahal mo sa buhay. Sarap lang sa pakiramdam na meron tayong dinadala sa Panginoon na nakaluluwa. Through this spirit of reconciliation. Kung meron man po tayo, kanina, kung meron man tayong kaaway, say, I love you. Doon sa kapatid mong yun, mag-send ka ng verse. Ngayon na may kaaway ka, maging prepare pong puso natin to have this kind of reconciliation. Mag-ayos kayo. Amen, yun yung gusto ng Panginoon eh. Amen? Ay, iba na yun. Iba yung ex, yung iba yung ex. Pwede tayong mag-ayos. May mga kaibigan na mga former. Naalala ko na naman. Ay! sorry. Di ba? Ay, ganun pala yun. Hindi. So, let us all have this kind of reconciliation. How to pay it forward? Magkaroon tayo nito. We learn to forgive. Amen? We learn, sabi nga dito, sa last part, ano sa last part? Now then, we are ambassadors of Christ, as though God were pleading through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Amen? Reconciliation. The spirit of reconciliation. Hallelujah. Next. Ayan. Sabi nga daw po, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero ang totoo po talaga, ang mga Kristiyano na mananampalataya ang pag-asa ng ating bayan. Hindi lang ng bayan, tama yon, ng sanlibutan, ng world. Amen? Ng mundo. But sanctify the Lord God in your hearts and always be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is in you. We have the living hope. Sino po yung living hope natin? Ang Panginoon. Kaya kung may tao po nakakilala ka na may nawawala ng pag-asa, sa totoo lang, marami po ngayon na pagdadaanan ng depression. Amen? Anxiety. Sino po ba napagdaanan na yon? Diba? Tayo po na nandito, as OFW, lalo na malayo tayo sa pamilya natin, nararanasan din po natin yan. Kaya kung meron ba tayong kilala
na kailangan ng, yung mga nawawala po dito ngayon, marami pong bakante ang upuan, marami pong tayong kilala na hindi na natin nakakasama. Let's follow them up. Diba? Baka may pinagdadaanan sila. Diba? Baka, let us, kung ano yung tinuturo sa atin ng Panginoon na yung pag-asa na meron tayo sa Panginoon, let's share it to them. Wag tayong parang selfish. Ayan, dapat maging selfless tayo to share that hope. Amen? Na may pag-asa pa. Di ba? Sabi nga sa Jeremiah 29:11, we have hope. Di ba? From the Lord. He has planned to give you hope and a future. Amen? Kaya po ang bansa natin, alam ko po may pag-asa pa. Kaya po dapat mag-stand out po yung mga tayo na mga Pilipino na Kristiyano na nagmamahal talaga sa Panginoon. Sino po yung magboboto ngayon? Meron po bang ngayon na magboboto dito? Parang dito sa Korea, ilan lang yung nag-exercise ng vote. Pero ang sarap minsan minsan dahil sa nangyayari sa Pilipinas, parang napaka-toxic, parang ang hirap ng mahalin ng Pilipinas. Parang ganoon no? Ang hirap mo nang ipaglaban. Pero tandaan po natin, wag po tayong manghinawa, mga anak ng Diyos. Ito po, na tayo kasi May na po yung election So, pinapasok ko lang para ako magboboto Boto nyo ako. Ayan, si Mayor. Si Mayor Joe Chris. Ayan. Si Congressman pala. Diba? Imbes na tayong nakikisaw-saw dun sa mga basher, yung mga, why not? Let's pray for them. Sa gitna. Amen? Let's share the hope. May hope pa po, may pag-asa pa ang Pilipinas. Amen? And through our prayers, naalala ko po yung mama ko, tsaka papa ko, nag-share ng picture. Meron silang every Friday, meron silang prayer intercession sa mismong office ng governor. Even yung sa jail, even yung sa mga pulis. Ayan, si Papa, number 1 na andun sila lagi. They pray for the nation. Baka po kasi ang pinagpe-pray po natin, ang pinagpe-pray lang natin, yung mga kailangan lang natin. Yung sa church lang natin. Baka nakakalimutan natin na may bansa po tayo. Amen? May mundo tayo na ginagalawan. Kailangan po ng panalangin. Amen? Let's share the hope. Amen? Let's share the hope, mga kapatid. Sabihin mo sa kapatid mo, ikaw ang pag-asa. Ikaw ang pag-asa ng ating ng mundo. Ay! Ikaw ang pag-asa. Boto nyo. Hindi ka doon. Sige, next. Hallelujah. Ayan. Ito na yun. Malapit na tayo. Three slides na lang, mga kapatid. The gospel of Christ. How can we pay it forward? Ito. Ano ba yung greatest commission natin? Go and make disciples of all nations. Ayan. Sabi po doon, He said, and as you go, preach, saying the kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out demons, freely you have received, libreng ibinigay sa'yo. Ano yung sinasabi dito? Freely give. Ano po ba yung gift? Precious gift na libre lang ibinigay ng Panginoon sa atin. The salvation. Amen? Si Lord po, bumaba po sa mundo para po hindi para sa magagaling. Hindi para sa mga mayayaman. Hindi para sa mga sikat. Hindi para sa mga makapangyarihan. Pumunta po siya dito para sa iyo, para sa akin, na mahihina, naliligaw, makasalanan, may sakit. Kung sa tingin niyo po, ngayon, na you have received this free gift from the Lord,
Huwag po nating sarilinin. Huwag tayo maging sakim na ako lang ang save. Ako lang ang save sa pamilya ko. Hindi mo na i-share. Ako lang save sa mga kaibigan ko, hindi mo na i-share. Ako lang save sa mga katrabaho ko, hindi mo na i-share ang love ng Panginoon. No. Let us all be excited, mga kapatid, na i-share ang gospel of the Lord Jesus Christ. Yan po yung number 1. We must pay it forward. When the Lord paid the price, ano ba yung English nun? Ang hirap. Ang dapat nating gawin ay to pay it. All we wanna do is pay it forward. Ayun, na-English ko rin. Amen? Palapakan natin ang Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lahat po ba na excited na to pay it forward? Amen? Hindi po natin may babalik. Hindi po natin mapapantayan kung anong ginawa po ng Panginoon sa atin. Amen? Yan. Next. Oy, wow. Thank you, bro. Ayos na, oh. Ano niya na. Ibalik niya na sa katinuan yung Amen. So, next. Na slide tayo, bro. Ayan. Una, ano po yung una natin? Love. Reconciliation. Hope and Gospel of Christ. Yan, ito na po yung application natin. Ito po yung binigay na verse sa atin ng ating butihing pastor. Sabi po doon, James 2:14-17, what good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds, can such faith save them? Ayan. Suppose a brother or sister is without clothes and daily food. If one of you says to them, go in peace, keep warm and well fed, but does nothing about their physical needs, what good is it? In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Parang yung naalala ko yung, na-share ko na ito yung, sabi ko doon may nangyayari na yun yung, I will pray for you, brother. Totoo ba na pag sasabihan mo yung katabi mo, I will pray for you, pinagpipray kita. Totoo po ba talagang pinagpipray natin? Aminin natin. Ako sa totoo lang, nagpe-fail ako dyan. I will pray for you, pero hindi ko naman na talaga nagpe-pray. Kahit ikaw mismo, personal, hindi ka na nagpe-pray. Di ba? Gusto mong tumulong. Oy, tutulungan kita, kapatid. Pero puro ganun lang. Diba? Pagpe-pray kita, kapatid. Pero hindi mo nagagawa. Sino niloloko natin, mga kapatid, di ba? Tayo din. Yan sabi nun, dapat po, lagi natin pinapakita yung kung talagang minamahal natin ang kapatid natin, talagang nandun yung care natin, ipakita natin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, I care for you. Yes! Wow! Sabi mo sa katabi mo ulit, sagutin mo. Ipakita mo. Ayan. Diba? Ipakita mo. Ipakita mo na, Ate Leona, na. Diba? Next, mga kapatid, sabi po doon, ayan yung sinasabing selflessness in action. Amen? Kasi faith without action is dead. Sabi doon, huwag tayo puro salita. Lagi dapat tayong gumagawa din tayo. Amen? Sa conclusion, sabi doon, faith without action is dead. Selflessness must result in tangible acts of kindness, love, compassion, and reconciliation. Amen? Yan po yung, kapag tayo we have faith in the Lord, dapat nakikita, ano mo yun? Nagpo-produce ng action yan. Lord, servant mo ako. Kaya kong tumulong. Kaya kong mang-encourage ng tao. Kaya kong manalangin dun sa tao na yon. Kaya kong mahalin yung kaaway ko. Amen? Balik tayo. Balik tayo dun sa bago yung last part. Dun sa bilog-bilog.
Ayan, yung picture ni, ayan, yung picture ng ating bida na si Sam. Napakapogi ko nung bata ako eh. 'Di ba? Wala pa akong salamin yan. Oh, 'di ba? Kaya tinan mo, nakita mo naman, yung ganda nung lumabas. 'Di ba? Amen? Ah, yung mami. Hindi yung lumabas. Amen. Ano nakita nyo po ulit? 'Di ba mga ano yan? Hindi po to networking. Pero networking po ang gagawin natin. Amen? 'Di ba? Spiritual networking to. Amen? So, lahat po tayong mga cell groups. Amen? Hindi po tayo mananatiling mga disciples lang. Mga cell members lang. Lahat po tayo dapat nandun yung ano natin na dapat nandun yung vision natin sa sarili natin na sa paglilingkod ko, hindi po ako mananatiling member lang, taga-butas lang ng upuan. Amen? Ilang taon na po ba tayo sa FICC? 10 years na, no? Meron po ba tayong hinahandle ngayon? Personally. Sa pamilya natin. Ano natin mga kapatid? Diba? May mga 1 year pa lang, magbago pa lang, pero grabe na yung kasigasigan, yung may urgency siya na talagang gusto kong i-share ang gospel, gusto kong i-share ang love, gusto kong i-share ang reconciliation. I will pay it forward. Nandun yung ano niya. 'Di ba? Dahil sa ginawa ng Panginoon sa atin. 'Di ba? Namatay siya sa krus eh. Ito po yung challenge po sa atin, mga kapatid. Maraming church nagsasabi, each one bring one na mga souls. Pero tayo mahirap talaga. Mahirap sa katayuan nating mga OFW. Pero hindi po ito magiging hadlang po, mga kapatid. To share. Kasi po may may social media na tayo. Baka po kasi ang laman lang ng social feeds natin, ng ating mga Facebook feeds is mga walls is mga TikTok lang, mga memes, yung mga shinare na flowers nung Valentine's, yung mga parinig dun sa kaaway mo, mga hugot sa di ba? Why not linisin natin yung feed natin. Siguro tayo ng verse, 'di ba? Sa Bible. Hindi po to pang na, oy, kilala kita, mga ganyan na. Maraming ganyan natatakot, no? Kilala ko yan si MJ. Bakit naman bigla naging pastor, banal. Ganun. Huwag tayong matakot doon, mga kapatid. Naranasan ko yan. Yung mga katropa ko, yung tropa ko talaga nung college, hanggang ngayon, mga kumpare ko, alam nila pag nagsosobra na yung sa GC, ako talaga yung number 1. Ganun agad ako. Alam nila kasi kung kabastusan yung makikita mo dun sa GC. Alam mo yun? Let us stand out. Marami kayong kaibigan, amen? May mga ka-GC kayo dyan, mga kapamilya na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Why not, mga kapatid? Let us start like this. Magkaroon tayo ng ganito, may cell group, meron tayong mga natutulungan, may pinapanalangin. Start tayo. Let's be part of the cell group, mga kapatid. Amen? Kung sino pang wala po ditong cell group, yung mga nandyan nanonood, approach nyo lang ating mga cell leaders, si Pastor Christian, si Ate Marcel, si Samo Nimje, me, ang yung lingkod, ang ating Pastor Chris, Kuya Jojo. Amen? Wag po tayo, mga kapatid, na maging taga-butas lang ng upuan ng church. Okay lang, ang dami pa naman mabuuan eh. Sabi niya, okay lang, dami pa naman upuan eh. Pag nabutas, ang dami pa upuan doon, extra. Amen? Yan. Yan po yung challenge sa atin. Sabi po, when you think about these acts of unexpected kindness and generosity, the biggest was given to all of us 2,000 years ago. Ipinakita na po yung example of how God is so generous, of how God is unconditionally loving us.
Amen? Jesus died for you and for me. Amen? And all we have to do is to pay it forward. Para po hindi masayang. Diba? Parang sa atin lang. Yung parang once na tinanggap natin si Lord, yun lang. Tinanggap ko lang. Tapos attend ako ng church. Yun na. Parang yun na yung naging natin, routine natin. Diba? Sabi mo sa katabi mo, uy, kapatid, gising. Gising na. Sabi mo, mukhang kanina pa ako may nakikitang tulog eh. Sabi, gising, uy! Yugyugin mo na yung katabi mo. Sabi mo, it's time. Yan yung last part natin, mga kapatid. It's time to pay it forward. Amen? Yung last part po natin, kuya, ayan. Yan. It's time to pay it forward. We have given a great gift. It is Jesus. Wow. And we need to pay it forward. It is a simple idea to change the world by touching one life at a time. One lost souls at a time. Amen? One lost souls at a time. Amen? Kaya ba yon? Kaya yun! Amen? Kaya yun, mga kapatid. Kaya yun. Praying one life at a time. Soul winning one life at a time. Encouraging one life at a time. Amen? If ikaw yung kailangan ng tulong, uy, kayo dyan, kilos-kilos yung mga leaders, baka may kapatid tayong kailangan ng encouragement. Diba? Even doon, sabi nga, tayo mismo, kailangan magtulungan tayo. Amen? Magtulungan po tayo. Tayo lang yung magkakapatid dito. Huwag po tayo mag-iwanan. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, uy, wag mo akong iwanan, ha? Minsan kasi may mga kapatid tayo na nahihiya, no? Doon sa pinagdadaanan. Maging sensitive tayo sa mga kapatid natin. Baka meron ngayon nakikita kayo na kailangan ng prayer, ng encouragement. Maging sensitive po tayo. Amen? So, it's time to pay it forward. Palakpak po sa Diyos na buhay. Hallelujah, Jesus. Marami pong salamat, Panginoon, sa hapon na ito, Panginoon, na ibinagalob niyo po sa amin. Lord, thank you for allowing me, Panginoon, to share your word, Father God. Lord, patuloy na kayo po ang maitaas namin, Panginoon, sa mga mensaheng ito, Panginoon. Lord, hindi po namin to kaya, Panginoon, kung wala ka po sa amin, Panginoon. Lord, thank you for paying the price, Lord God, ng aming mga kasalanan, Panginoon. Thank you for dying on the cross for us. Para po, Panginoon, kami ay maligtas, para kami mapalaya, para kami mapagaling, para kami mapalakas. Lord, thank you. Thank you, Jesus. Nawa, Panginoon, turuan nyo kami. If we wanted to pay you back all those things, Lord God, great things na pinaranas nyo sa amin, Panginoon, Lord, we must learn to pay it forward. Lord, magkaroon po kami ng espiritu na selfless, Father God. Selfless na nandun, Panginoon, na nakikita, Panginoon, through action, Father God, through our testimonies, oh God. Lord, marami pong salamat, Panginoon, sa oras po na ito, Panginoon. Lord, as we sing this song, Lord God, dinideclare po namin, Lord God, na Lord, as you died on the cross, we will share this good news to everyone, Panginoon. Everyone, Lord God, even our enemies, Lord God. Jesus, let's sing this song. Can we arise, Lord God? Come on, everyone, can we arise?
Can we stand up and let's sing this song for the Lord? Oh Lord, you search me. Yes, Lord. You know my way. Yes, Lord God. Even when I fail you, I know you love me. Yes, Lord God. Your holy presence, yes, Lord God, surrounding me in every season. I know you love me. Oh, I know you love me. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. Wow. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross, I bow my knees. Where your love, yes, Lord. There's no greater love than this. Wow. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? Lord, according to the challenge ng teacher sa kanyang estudyante, think of an idea to change the world and put it into action. As a Christian, oh God, as your servant, oh God, Lord, isang bagay lang ang pwede naming ma-share, Father God, sa mundo na magpapabago sa takbo ng mundo. At ikaw yun, Panginoon. It is you, Jesus. It's all about you, Jesus. Lord, 2,000 years ago, you have died for us. 2,000 years ago, pinaranas mo sa amin, Panginoon, ng pagmamahal, Panginoon. Pinalayan niyo kami, Panginoon. At Lord, sa oras po na ito, ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang patuloy namin na maipahayag, Panginoon, ang iyong kabutihan, ang iyong kabanalan, ang iyong pag-ibig, Panginoon, ang iyong katapatan sa mga hindi pa, Panginoon, nakakaranas nito, Panginoon, Lord God. Pwede po tayong tumingin po dito sa ating magiging last po nating video sa oras na to. Amen. Panoorin niyo po, mga kapatid.
Hello. Patuloy po nating panoorin ang isang video na ito. Ito po yung maging example ng how can we pay it forward. Ayan.
Wow, amen. Palapak po sa Diyos. Hallelujah. And that's the challenge, mga kapatid. Amen? Let's pay it forward. Amen? Palapak po sa Diyos na buhay. Hallelujah. Amen? Patuloy po na ang glory lang po sa Panginoon. And that's how the Lord sacrificed Himself for us to be saved. Amen? So, hindi po to nasasayang, mga kapatid, itong oras po na ito. At patuloy po nating i-share ang word ng Panginoon. I-share po natin itong live na ito. Ayan, yung mga ganito po, yung mga simple lang na ginagawa natin, tulungan po natin ang ating ministry. Amen? Ang ating church na para makapag-akay po tayo ng mga kaluluwa. And even kahit na po nasa online po. Amen? Marami pong salamat and to God be the glory. Hallelujah. Ayan.